bilingan, daigdig ng kababalaghan at katatakutan, hanapan ng mga nawawala. Sumpaan, collaboration story by Dark Alas and Apple Pen. Apple Pen ng Bailana. Siya po ay magaling na writer at narrator sa kanyang channel. Dalaw po kayo doon, magaganda po ang mga story niya. Tara, umpisa na natin ang kwento. Sumpaan ng dalawang nagmamahalan na kahit nasa kamatayan ay hindi mag-iiwanan. Iyan ang binitiwang pangako ng magkasintahang Brego at Celia. Subalit napakahirap ng sitwasyon ng magkasintahan dahil ang mga angkan na kinabibilangan nila ay mortal na magkalaban sa politika. Si Cecilia Lucida ay nabibilang sa mga angkan ng Lucida, isa sa pinakamayaman, makapangyarihan at kinatatakutan sa kanilang lugar. Si Brego Valencia naman ay nabibilang sa angkan ng mga Valencia. Di nila kasing yaman ang mga Lucida, subalit isa rin ang angkan nila sa makapangyarihan at labis na kinatatakutan. Lumipas ang panahon, nagkolehiyo sa Manila sina Brego at Cecilia. Sa hindi inaasahan ay pinagtagpo ng tadhana ang dalawa sa Manila. Kahit magkaiba ang eskwelahang pinapasukan, naging magkaibigan ang dalawa na nauwi pa sa pag-iibigan. Kahit alam nilang hindi iyon maaari. Subalit kahit itago ng matagal ang relasyong iniingatan ay hindi pa rin maiwasang mabunyag ang lahat. Nalaman ng pamilya ni Celia ang pakikipagmabutihan nito sa anak ng Valencia na mahigpit nilang kalaban. Agad nila itong tinutulan at ura-uradang pinauwi ng kanilang lalawigan si Celia. Ngunit bago umuwi si Celia ay kinausap niya si Brego. Nagsumpaan sila na hindi maghihiwalay kailanman. Kahit pa hanggang kamatayan ay magsasama sila. Dahil sa kabilang buhay ay wala nang hahadlang sa kanilang pag-iibigan. Mala Romeo and Juliet ang pag-iibigang iyon ni Brego at Celia. Dahil tutol ang bawat angkan sa pag-iibigan ng dalawa. Umuwi si Celia sa lalawigan nila. Kinausap niya ang kanyang pamilya at ipinaglaban ang pag-iibigan nila ni Brego. Subalit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga magulang bagkos pinagbawalan siyang makipagkita pa kay Brego. At nagbanta pa ang mga ito na ipapapatay si Brego kapag ipinagpilitan pa nila ang kanilang relasyon. Sobra ang galit at hinagpis ni Celia kung kaya't sa hindi malamang dahilan ay natagpo ang wala ng buhay si Celia sa kanyang silid. Nang mabalitaan iyon ng kasintahang si Brego, ay labis-labis ang kanyang pagdadalamhati. Ninais niyang palihim na pumunta sa burol ng minamahal. Subalit batin niyang hindi siya papayagan ng kanyang mga magulang na pumunta sa burol ni Celia dahil papatayin lang siya doon. Isang gabi ay pumasok sa panaginip ni Brego ang kasintahang si Celia. Brego, aking mahal, ito na ang pinakahihintay natin. Wala nang sino mang makakahadlang sa pag-iibigan natin. Sumunod ka na, mahal ko, hihintayin kita. Nagising at napabalik pa si Brego. Napaisip siya sa panaginip niyang iyon. Ikatlong gabi ng burol ni Celia. Palihim na pumunta sina Brego at kaibigang si Andy sa burol ni Celia. Nagpanggap silang mga kaklase nito. Lumapit si Brego sa ataol ni Celia. Sadyang bukas lang ang ataol nito
at puno ito ng magaganda at mababangong mga bulaklak. Celia, bakit? Bakit mo ako iniwan? Hindi ako makapaniwala. Sa dami ng pinagdaanan ng ating relasyon ay dito lamang matatapos ang lahat. Nakahimlay ang iyong katawang tinakasan na ng buhay. Bulong ni Brego. Subalit nagulat si Brego sa biglang pagsakal ni Celia sa kanya. Sumama ka na sa akin, Brego. Sambit ni Celia habang mahigpit na nakasakal ang kanyang mga kamay sa leeg ni Brego. Halos nauubusan na ng hangin si Brego sa tagpong iyon. Celia, bitiwan mo ako. Pakiusap ni Brego. Bro, are you okay? Tanong ng kaibigang si Andy. Pawis na pawis si Brego at ibinaba ang kamay na mahigpit na nakasapo sa kanyang leeg. Iginala nito ang kanyang paningin sa mga tao. Mukhang wala namang nakakapansin sa kanya. Nasumpungan niya at napagmasdan ang larawan ni Celia na nakalagay sa tabi ng kanyang ataol. Kakaiba ang tingin ng larawan sa kanya. Nanilisik ang mga mata nito na animoy. Galit na galit. Bro, let's go. Baka may makakilala pa sa atin dito. Inakabang pagyaya ng kaibigang si Andy. Nang sumapit na ang libing ng kasintahan, nagkasya na lang si Brego sa malayo upang kahit man lang doon ay matanaw niya ang kasintahan sa huling pamamalagi nito sa lupa. Lumipas ang ilang linggo. Isa-isa nang namamatay ang mga babaeng kaibigan ni Brego na malapit sa kanya sa hindi malamang dahilan. Samantala, ilang ulit tumilapon ang dugo ang katawan ni Sydney. Sino ka ba? Anong kasalanan ko sa iyo? Nanginginig na tanong ni Sydney na hinang-hinanan ng mga sandaling iyon. Mamatay kayong lahat. Galit na sigaw ng kaluluwa kay Sydney. Kinabukasan natagpuan na lang ang katawan ni Sydney sa loob ng kanyang banyo. Duguan at nakalublob ang ulo nito sa bowl na may dumi pa ng tao. Lahat ng babaeng malapit kay Brego ay namamatay. Brutal na pagkamatay na animoy punong-puno ng galit ang gumawa sa kanila nito. Sa kabilang dako, gabi na nang umuwi si Rina sa kanyang tinitirhan. May narinig siyang umiyak na sa pag-aakala niya ito ang kanyang kasambahay, kung kaya't agad niya itong nilapitan. Manang, bakit ka umiyak? Anong problema? Tanong ni Rina sa inaakalang kasambahay, subalit inilabutan ito nang biglang tumingin sa kanya ang babaeng umiiyak. Lumuluha ito ng dugo na halos pumuno sa kanyang mapula at nanilisik ng mga mata. Celia? Paano? Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil bigla siyang sinakal ni Celia. Hindi sumusunod sa akin si Brego dahil sa mga kaibigan niyang haliparot tulad mo. Kaya't uubusin ko kayo upang wala nang malapitan si Brego at naisin na lang itong magpatiwakal. Ayon sa galit na kaluluwa, tumilapon ang katawan ni Rina malapit sa kanyang kwarto. Agad naman itong gumapang papasok sa kwarto at isinara ng maigi ang pinto. Nagmamadali itong hinagilap ang telepono upang tawagan si Brego at makahingi ng tulong. Nanginginig ang mga kamay ni Rina habang idinadayal ang number ni Brego. Nagring ang telepono at agad naman itong sinagot ni Brego. Hello Brego, si Rina to. Tulungan mo ako. Nanginginig at umiiyak nitong wika sa phone. Nandito Biglang nawala sa linya si Rina.
Rina! Rina, hello! Anong nangyari sa'yo dyan, Rina? Sigaw ni Brego na nooy nag-aalala sa kaibigan. Tinawagan ni Brego ang kaibigan si Andy at agad silang nagtungo sa bahay nila Rina. Halos sirain ni na Brego at Andy ang pintuan sa lakas ng kanilang pagkatok sa pintuan ng bahay ni Rina. Rina! Rina! Kinakabahan ang dalawa dahil tila walang sumasagot. Andy, pilitin mong sirain ang pintuan. Aakyatin ko ang balkonahe malapit sa kwarto ni Rina. Utos ni Brego. Sige bro, mag-iingat ka ha. Rina, sumagot ka naman please. Nakaakyat at nakapasok si Brego sa loob ng kwarto ni Rina. Ngunit nagulat siya sa nakita. Bumungad sa kanya ang wala ng buhay na katawan ng kaibigan. Nakatali sa leeg nito ang kordon ng telepono. Halos lumuwa ang mga mata nito at lumaylay ang dila dahil sa sobrang pagkakasakal. Rina? Sinong walang puso ang gumawa nito sa'yo, Rina? Sino? Sigaw ni Brego na agad niyakap ang bangkay ng kaibigan. Rina! Nang makapasok si Andy ay halos hindi nito matingnan ang karumal-dumal na sinapit ng kaibigang si Rina. Agad naman nila itong ipinalam sa mga otoridad upang maimbestigahan ang mga nangyari. Anong lagim itong nangyayari, Brego? Sino ang pumapatay sa kanila? Nagtatakang tanong ni Andy. Hindi ko rin alam, bro. Gulong-gulo na ang utak ko. Sa silid ni Brego, inisip niyang mabuti ang mga nangyari. Bakit ito nangyayari? May kaugnayan kaya ito sa mga naging panaginip niya kamakailan lang? Kailangan din ba niyang kitlin ang sariling buhay tulad ng pagkitil ni Celia sa sariling buhay upang magkasama na sila sa kabilang buhay? Nanginginig ang mga kamay ni Brego habang pilit niyang binubuksan ang takip ng lason na siyang tatapos sa kanyang buhay. Naisip niyang iyon na ang paraan upang matapos na ang ginagawang pagpatay ng kaluluwa ni Celia. Subalit may pumipigil sa kanyang budhi. Nagalit siya kay Celia dahil initil nito ang sariling buhay. Tapos ito ngayon ang gagawin niya, ang ginawa ng kasintahan. Diyos ko, tama ba ito? Tanong ni Brego. Inilapag ni Brego ang boteng garapa ng lason at umiyak. Celia, gusto kitang makasama, subalit hindi sa ganitong paraan. Biglang humangin ng malakas at bumukas ang pinto mula sa balkonahe ng kanyang silid. Lumitaw ang kaluluwa ni Celia na galit na galit. Matalim ang kanyang tingin. Namumula at nanlilisik ang mga matang lumuluhan ng dugo. Hindi ba't nagsumpaan tayo na hindi tayo maghihiwalay kailanman? Bakit hindi ka tumutupad sa ating napag-usumpaan, Brego? Isang malakas na puwersa ang bumuot kay Brego at siya'y ibinalibag. Tama na, Celia. Pakiusap. Patawad. Hindi ko magawa ang tulad ng ginawa mo. Wala tayong karapatang kitlin ang sariling buhay. Nilampalampaso ng malakas na puwersa ang katawan ni Brego hanggang sa malamog ito. Lumapit si Celia kay Brego na nanlilisik ang mga mata. Galit na galit ito dahil sa di pagtupad sa kanilang sumpaan. Mamatay ka, Brego. Sasama ka sa akin sa hukay. Hanggat hindi ka sumasama sa akin, uubusin ko ang lahat ng malapit sa iyo. Sa lakas ng pagkakasakal ay halos tumagos ang mga habang kuko ni Celia sa leeg ni Brego.
Pilit na pumipigla si Brego ngunit napakalakas talaga ni Celia. Malademonyong lakas ng kaluluwa na nag-anyong tao. Halos maubusan na ng hangin si Brego sa katawan. Si Celia, kung ito ang siyang nais mo, sige. Ikaw na ang kumuha niya ring aking buhay. Tumigil ang malakas na hangin at agad naglaho ang kaluluwa ni Celia. Halos lumuwa naman ang mga mata ni Brego sa habol hiningang pagkakasakal ni Celia sa kanyang liig. Halos gabi-gabi kong napapanaghinipan si Celia. Nais niyang sumama na ako sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na ito panaghinip. Nagbalik ang kanyang kaluluwa upang patayin ako sa sindak. Siya pala ang dahilan ng pagkamatay ng mga taong inosente. Kung hindi ako mamamatay, kukunin niya ang buhay ng mga taong malapit sa akin at mamamatay silang lahat dahil sa akin. Napaisip ng matindi si Brego at gumawa siya ng desisyong labagman sa kalooban ay kailangan niyang gawin. Dapat matapos na ito. Marami ng inosenteng buhay ang nadadamay. Kailangang mapigilan ko na ito dahil mas marami pang buhay ang mabubuwis kung hindi ako mamamatay. Ito ang gusto mo, Celia, ang samahan kita sa iyong hukay? Pwes. Agad kinuha ni Brego ang susi ng kanyang kotse at sabay alis sa 10 oras ng gabi. 12 ng gabi, malamig ang hangin dumampi sa katawan ni Brego nang siya'y bumaba ng kanyang sasakyan. Agad nitong hinanap ang libingan ng kasintahan. Nang matagpuan ni Brego ang puntod ng kasintahan ay agad niya itong hinukay. Tandang-tanda ko pa ang matamis nating sumpaan, aking Celia. Ngunit ano itong ginagawa mo? Bakit idinadamay mo kahit ang mga inosenteng tao? Kung ito ang siyang nais mo, ang kunin ang buhay ko, sige, tapusin na natin ito. Sa mga kamay mo ipinauubaya ko ang aking buhay. Mula ro'y iniangat niya ang takip ng kinahihimlayan ni Celia. Tulad pa rin ng dati ang babaeng minamahal nito. Maputlaman ang mukha ngunit napakaganda pa rin. Narito na ako, aking Celia. Itigil mo na ang pagkitil ng buhay ng mga inosenteng tao. Kunin mo na ang buhay ko. Tumulo ang luha ni Brego sa bangkay ni Celia. Daan-daan nitong hinawakan ang mukha ng kasintahan. Pagdampi ng kanyang palad ay humangin ng malakas. Do'y unti-unti siyang niyayakap ng mahigpit ng kasintahan. Pahigpit ng pahigpit. At ang mga lupang hinukay ni Brego ay unti-unti nang tumabon sa hukay. Alam kong ito ang gusto mo, aking Celia. Ang tumupad ako sa ating sumpaan na hindi tayo maghihiwalay kailanman. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nakinig ng sumpaan sa El Bilingan ni Dark Alas. God bless. Hanggang sa muli. Bye-bye!